para naman po sa ating next hymn, ay awitin natin ang hymn number 365, A Child of the King. Sing. My Father is rich in houses and lands. He holdeth the wealth of the world in his hands. Of rubies and diamonds, of silver and gold, his coffers are full. He has riches untold. I'm a child of the King, a child of the King, with Jesus my Savior. I'm a child of the King. My Father's own Son, the Savior of men, once wandered on earth as the poorest of them, but now He is reigning, our pardon on high, that we may be His when He comes by and by. I'm a child of the King, a child of the King, with Jesus my Savior. I'm a child of the King. I once was an outcast, stranger on earth, a sinner by choice and an alien by birth. But I've been adopted, my name's written down, I'm heir to a mansion, a robe and a crown. I'm a child of the King, a child of the King, with Jesus my Savior. I'm a child of the King. A tent or a cottage, why should I care? They're building a palace for me over there. Though exiled from home, yet still I may sing all glory to God. I'm a child of the King. I'm a child of the King, a child of the King, with Jesus my Savior. I'm a child of the King. At para po pakinggan ang mensahe sa atin ng ating Panginoon ngayong gabi, tawagin po natin ang ating pastor, Pastor Lito Dumandan. Happy prayer meeting. A blessed prayer meeting bawat isa po sa atin. Alright,
balikan po natin ang turo ng ating Panginoon during the Sermon of the Mount about prayer. Let's open our Bible in the book of Matthew, chapter 6, verse 5 hanggang verse 15. Ito yung panahon kung saan ay tinuturuan po niya kung paano manalangin, kung saan ay panalangin na nagbibigay kaluguran po sa Diyos. A prayer that blesses God. No? Matthew chapter 6 verse 5 to 15. Okay, verse 5. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray, standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have the reward. Verse 6. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which saith in secret shall reward thee openly. But when you pray, use not vain repetitions of the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Verse 8. Be not ye therefore like unto them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. After this manner therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Verse 13. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. For if you forgive men trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa pagkabasa po ng iyong salita. Muli kami po ay narito, dala-dala po namin ang aming pasasalamat, papuri po sa inyong kadakilaan. Salamat po Diyos muli sa pribilehiyo na binigay niyo po sa amin upang makadalo sa napakahalagang gawain. At tunay po na ang layunin po namin ay hanapin o Diyos ang iyong kalooban, hanapin kung saan kayo po ay malulugod sa bawat isa po sa amin. Sa gabi po ito Diyos, muli po aming hinihingi ang iyong kapatawaran, paglilinis po sa aming mga karumihan, sa bawat kasalanan na aming nagawa, aming isinusuko po ito o Diyos. Ganun din po ang aming kalooban o Diyos, kami po ay sumusunod sa iyong kahilingan o sa iyong kagustuhan po sa buhay po namin. Turuan niyo po kami o Diyos na patuloy na magpakumbaba sa inyong harapan. At sa gabi po ito, muli samahan niyo po kami, limos po namin ang banal na Espiritu na siya muling magturo po sa amin sa mga katotohanan na aming matutungayan. Salamat po Diyos, bawat isa, pagpalaan mo rin po ang mga kapatid po namin na hindi po nakadalo sa gawain. Ipamidalahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, marami na tayong pagkakataon kung saan ay binigyan natin ng kahulugan kung ano ang panalangin. Diyan yung mga quotation, kung ano yung mga narinig ko natin kung gaano kahalaga ang panalangin. But tonight, it is a wonderful privilege. No? Isa pong malaking pribilehiyo na ini-enjoy ng mga Kristiyano. Okay? Yung mga anak ng Diyos ay ang panalangin. Ito yung pribilehiyo na ini-enjoy ng mga anak ng Diyos. Why? Because through prayer, no? Sa pamamagitan ng panalangin, we can receive mercy and grace. Okay? In time of need, kailangan po natin po yun. Dahil yun po yung channel po natin, yun po yung paraan para tayo po ay makahingi ng tulong sa ating Diyos. So, hindi lamang po yun, through prayer, we can find peace. No? Kapag ikaw ay nagugulihamanan, may sabihin, naguguluhan sa buhay, manalangin ka lang. At sabi ng Biblia ay bibigyan po tayo ng kapayapaan. No?
Yun po yung sabi ng Philippians chapter 4 verse 67, no? Nandun po yun. Sabihin, it guards our heart and mind. No? Kapag meron po tayong ganun, ay manalangin lang po tayo. Ito po yung mga pribilehyo at higit po sa lahat, buksan po natin, Philippians 4 chapter 6 verse 7 para makita po natin. Philippians chapter 4 verse 67, pakibasa Sister Celine. Philippians chapter 4 verse 67. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made unto known. Be known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Right, no? Alam po natin. Pero higit sa lahat, yung alam po natin na papakinggan po tayo ng Diyos. Right? Yun po yung malaking pribilehiyo na alam natin ang ating panalangin ay diring din ng ating Diyos. Right? Yun po yung malaki na ini-enjoy po ng mga Kristiyano na hindi ini-enjoy ng iba. Pag alam po natin na ang Diyos ay makikinig, so anong gagawin natin? Di lalo po tayo ilalapit po sa Kanya. Kaya yun po yung nagbigay po sa atin ng confidence para lalo po tayong lumapit. Dahil alam natin ay nakikinig ang Diyos po natin. But again, no, may mga prayers din na hindi po tinatanggap ng Diyos. There are prayers that are not acceptable to God. No? Basahin po natin, Proverbs chapter 28 verse 9. Okay? Ito yung mga panalangin kung saan ay hindi rin po tinatanggap ng Diyos. Proverbs 28 verse 9, pakibasa si Sister Daniela. Proverbs chapter 28 verse 9. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Okay, no? Isa itong paalala sa mga nagsasabi na mga Kristiyano pero hindi naman nakikinig o hindi sumusunod sa batas o kalooban po ng Diyos, malamang na hindi rin niya papakinggan o hindi tatanggapin ang ating panalangin. And some more, in Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, ito po yung katotohanan that God does not hear the prayers of all men. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Pakibasa, Brother Mark. Isaiah chapter 59 verses 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Okay, no? Alam din po natin na lahat ng mga nananalangin, especially sa mga wala pang relasyon sa Panginoon, especially hindi pa napapatawad ng kanyang kasalanan, ay hindi rin po pinapakinggan ng Diyos. No? Ibig sabihin, ipinpoint po dito na sa lahat ng mga anak ng Diyos, talaga namang andun po yung marugdog na pagdinig ng ating mga panalangin. And another reason, and also in Luke chapter 18, verse 9 to 14, no, ay dinidescribe din ng Lord kung saan ang panalangin po ng isang tao ay hindi po nagbibigay ng kaluguran sa Diyos o hindi po nagbibigay ng paggalang sa Diyos. Luke chapter 18, verse 9 to 14. Okay? Pag-ibasa, Sister, Mebele. Luke 18. Luke chapter 18 verse 9 to 14. 14. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and they despised others. Then 2 men went up into the temple to pray, the one a Pharisee, and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are extortioners, unjust, adulterers, and even as this publican. I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his
eyes unto heaven, but smote up upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Right, no? Nakita po natin kung ano ang panalangin na hindi po nagbibigay kaluguran sa Diyos at ang panalangin na nagbibigay ng kaluguran po sa Diyos. So, ano ang panalangin na nagbibigay po sa kanya ng kaluguran? What does prayer qualifies as a prayer places with God? Ano yung panalangin na dapat po nating tignan? As the Sermon of the Mount, inelaborate po ng ating Panginoon kung ano po ang klaseng panalangin na nagbibigay. Kung ito po ay kalulugod po sa Diyos o hindi. No? So, ibig sabihin, lalong-lalo na po yung klase ng panalangin na ito po ay nagbibigay pabor sa harapan po ng Diyos po natin. Ating tignan, no? Kung paano dito sa ating binasa na ating text, ito po yung itinuturo ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, okay, regarding prayer. Okay, kung anong klaseng panalangin na nakakalugod po sa ating Panginoon. Okay? So, ano yun? Okay? What not to do in regards to prayer? Ano ba ang dapat nating hindi gagawin para pagdating sa panalangin? Una, do not be like the hypocrites. Alam naman po natin, maraming mga hipokrito na nananalangin. Okay? Just kasi na talagang maka-Kristiyano sila, o very religious po sila. They love to pray dahil ang gusto nila ay makikita po sila ng mga tao o kahit nasaan man sila. Nakikita po natin. I remember nung nasa GI pa ako, no? Para marinig ng panalangin ng Diyos ng panalangin mo, okay, sigaw mo. Ano yun? Worship time yun. Kailangan hindi mahin ng panalangin mo, kundi isigaw mo para marinig. No? Yun daw yung nakakalugod sa Diyos. Pero sabi po sa ating pinag-aaralan ay alam ng Diyos, no? Bago ka palang manalangin, ay alam niya na kung ano po yung nais ng puso mo. So, ibig sabihin, ito po ay kanila, no? Gustong-gusto nila. Why? Dahil gusto nila sila ay makita ng mga tao. Okay? Para sila po ay tawaging very religious or anumang kanilang kadahilanan. Pero in Matthew chapter 5, chapter 6 verse 5, okay? Pagka gano'n ang postura ng panalangin nila o natin, tandaan po natin, they have the reward. Nakuha na nila ang kanilang reward because nakita sila ng mga tao dahil siyempre sabihin nila very religious ang tao ito. So, ibig sabihin, kapag nakita ng tao na talagang gusto mo ipakita naman sa kanila, you have received your reward. Natanggap mo na ang iyong reward, no? Sa tao. Pero sa Diyos, wala ka natanggap na blessing or reward sa Kanya. Dahil una pa lang, natanggap mo na. Okay? So, ibig sabihin, yung praise ng men ay natanggap mo na. Okay? Ibig sabihin, itinaas ka na niya. Kaya doon pa lang ay natanggap mo na yung reward mo. So, ibig sabihin, yung blessing ng Panginoon ay wala sa'yo. Anyway, Jesus is not condemning all public praying, lalo na sa public praying, di ba? Makikita po natin. Dati sa public praying, talagang makikita mo kung gaano sila manalangin. No? Ang daming fabulous words na hindi naman mahalaga, hindi naman interesting, pero sinasabi nila po yun. Okay? Kaya lang, ang ating Panginoon, hindi naman lahat ay kinukondin po niya ang mga public prayer. May mga prayer din na, kasi ang ating Panginoon mismo, in that time, ay meron din siyang public prayer. Okay? So, hindi lahat ay kinukondin na po niya. At ganun din po si Paul. Okay? Meron din siyang public
prayer. So, ibig sabihin, yung panalangin ay lalo na po sa private prayer po natin, ay huwag nating huwag nating naisin na ipakita sa mga tao. Right? Kasi kapag nakita nga ng tao, siyempre, nasa yun na yung reward. Katulad din po ng Matthew chapter 6 verse 1. No? Chapter 6 verse 1. Na kapag ikaw ay gumawa, ay kailangan huwag makita ng kabilang kamay o kamay mo. O hindi makita ng tao. Kasi pag ginawa mo yon at sinabi mo, you receive your reward. So, ganun din po ang panalangin. Ni-emphasize po niya kung gaano ang panalangin po natin na dapat po ay hindi po natin pinapakita. Okay? So, ibig sabihin, ang pinakamahalaga talagang sa Diyos lang. Ibig sabihin, yung panalangin po natin, ang Diyos ang pinaka-importante na makarinig at makakita po sa atin. So, papaano? Papaano po tayo manalangin? Paano ba yung klaseng panalangin na nagbibigay lugod sa Diyos? What the kind of prayer, no, that pleases God? Okay? So, una, ibig sabihin, offered, no? Sabi ng text po natin, to be seen of God, not men. Okay? Yung panalangin po natin, dapat ang Diyos ang nakakita, hindi po ang tao. Ibig sabihin, dito sa ating pinag-aaralan, speak about the praying in secret. No? Hindi ito yung panalangin kung saan dito nanalangin po tayo. Hindi, ito yung personal na panalangin po natin. Ibig sabihin, ito yung panalangin kung saan ay nakikita ng Diyos. Okay? Kung paano tayo manalangin. Right, so, dapat Diyos ang nakakita, hindi po ang tao. Okay? To be heard of God, not men. Hindi rin yung paparinig mo sa tao, hindi. Dapat ang Diyos din po ang nakakarinig. Right? Eh, kasi pag sa tao mo paparinig, maaaring meron kang katulad ito, nakaraan ng wala pa kayo. No? May magaling manalangin. Pero talagang ang galing niya manalangin, kahit si Pastor John talagang napabilib po siya. Okay? Sa panalangin. May mga nananalangin pa na starting ng kanyang prayer, umiiyak na siya hanggang sa matapos. Right? So, ibig sabihin, talagang makikita mo. Okay? Pero, ang panalangin, kailangan laman ng puso mo nakikita ng Diyos. Kaya yun po yung pinaka-importante. No? Hindi yung magbigay po tayo ng panalangin na ibig sabihin, hindi yun natin yung nakikinig. Right? So, kailangan yung panalangin natin, it was offered to God, not men. That's why, ang sabi ng ating Panginoon, ay dapat hindi repetitious prayer. Avoid the use of vain repetition na walang kahalagahan. Okay? Walang walang silbi. Right? Yung mga ganong panalangin. So makikita po natin yung sinasabi ng panalangin, ibig sabihin ng panalangin, kahit maikli lang. Okay? Hindi na kailangan po yung mga marami pang palaman para magiging kaaya-aya sa pakinig ng tao. Di ba? May mga ganong Kristiyano. Okay? Tulad yan, lalo na yung mga hidden, yung mga talagang Kristiyano, yung mga hindi pa Kristiyano, di ba? Nahilig silang manalangin. Okay? Lalo na sa Catholic Church, pag nakita mo silang manalangin. Lalo na pag binabanggit nila ang kanilang Holy Rosary, di ba? Yun yung mga panalangin na paulit-ulit. No? Parang liturgy, no? Ibig sabihin, ritual na. Okay? Minsan, may mga Kristiyanong ganoon din. No? Ginagawa ng ritual yung kanyang panalangin. So, ibig sabihin, yan po yung panalangin na walang kahalagaan, o walang kaseryosuhan, walang sabihin useless na repetition, prayer. Walang silbi po yun. Hindi po yung nagbibigay ng kaluguran po sa Diyos, kundi baka tatalbog lang yung mga ganong klaseng panalangin. Pero may mga panalangin din na paulit-ulit, katulad ng ating Panginoon during nung
nasa Garden of Gethsemane siya, di ba? Inulit din niya ang kanyang panalangin. Katulad din ni Paul. Okay? Inulit din niya yung panalangin nung time na meron siyang thorn of the flesh. Okay? Yun yung panalangin. Ibig sabihin, alam ng Diyos, no? Alam ng Diyos yung mga bagay o yung kailangan mo. Okay? So, ibig sabihin, hindi na dapat papapahabahin pa. Kasi ang pinaka-importante, yung laman ng puso mo. Hindi yung salita na sinasabi mo. Okay? Kaya dito, itinuro din ng ating Panginoon kung gaano kaikli yung panalangin. Hindi niya sinabing damihan. Kaya nga, avoid, no? Avoid repetitious. Okay? Prayer. Yung hindi walang kahalagaan. Huwag nating punuin ng mga kalabisan na salita. Superfluous words. Okay? Siguro, baka makulitan pa ang Diyos ko natin. Ibig sabihin, kung ano yung straight to the point, manalangin ka kung ano ang laman ng puso mo, huwag na yung lalagyan pa ng kung anong mga words. Okay? Hindi po siya nakukuha sa quantity ng iyong panalangin. Hindi siya, ibig sabihin, hindi natin siya maluluko sa dami o sa laman ng panalangin po natin. Pero ang pinakahalaga, the quality of your heart, no? Yung kahalagaan ng puso po natin. Okay? Yun po yung panalangin na nagbibigay lugod po sa atin. Okay? So, dito makikita po natin, itong panalangin po ito, pattern lamang po ito, kung saan tinuturuan po niya yung kanyang mga disipulo during the time, the Sermon of the Mount. It is a pattern for praying. Hindi ito ritual. Okay? Hindi po ito ritual. Kung saan ay yun po ang sinusunod po ng mga iba. Right? Simple lang. Okay? Yung pattern ng panalangin, it is a pattern of proper prayer. Sabihin, it is simple. Simple lang. Okay? So, ang sabi ng words na therefore, okay? Ibig sabihin po ng therefore, it connects what follows what was said before prayer. Ibig sabihin ng therefore, papasok ngayon kung ano po yung nais po nating ibigay. Okay? Kasi ito ay, bagamat pattern po ito, it is also an illustration, okay, ng panalangin. Kasi kinontra niya yung mga salitang, yung mga panalangin na maraming salita. Kaya itinuruan po niya kanyang mga disciple. Ini-illustrate lang ng ating Panginoon yung pattern kung paano manalangin. Okay? So, ibig sabihin, sa ganitong klaseng panalangin, hindi na kailangan ng maraming salita. Kaiklian. So, ibig sabihin, yung content ng panalangin, okay, tingnan natin, yung itinuro ng ating Panginoon, yung Lord's Prayer na tinatawag nila. Okay, yun yung pattern, yun yung content ng panalangin. Di ba, napakaikli lang? Okay, ito yung sinasabi. Una, para makita po natin yung pattern, no? Yun po yung tinuturo ng ating Panginoon sa kanila, yung pinaka-pattern. Una, yung reverence for God. Ibig sabihin, yung pagbibigay po natin ng kahalagahan ng ating Diyos at ng kanyang pangalan. Yung pagiging karakter ng Diyos. Okay? Yun po yung dapat po natin unahin. Okay? Hindi yung kagad-agad, no? Kasi may mga panalangin na talagang out of line. Walang outline. Basta lang makapanalangin. Okay? Akala po natin ay nakakalugod sa Diyos po yun. Pero yung Sermon of the Mount kasi, yun yung time na kung paano sila maging maayos, lalo na sa panalangin, lalo na sa kanilang magiging karakter bilang Kristiyano. So dito sa panalangin ay tinuruan sila ng Panginoon. No? So tingnan po natin yung laman. Una, yung reverence for God, okay, at sa kanyang pangalan in Matthew chapter 6 verse 9. Okay?
pakibasa, please. After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Okay, yun yung pattern. No? Na kumbaga sa ano ay magbibigay po tayo ng paggalang sa Diyos, sa kanyang pangalan, sa kanyang karakter, di ba? Yun yung tinuro po niya. Para magkaroon po tayo ng panalangin na talagang kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa, yung kanyang kaharingan, ang kanyang kalooban. Right? Ano yung magiging ang kanyang ninanais dito sa balat ng lupa. Matthew chapter 6 verse 10. Right? Pakibasa, Matthew chapter 6 verse 10. Matthew chapter 6 verse 10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yes, no? So, makikita po natin yung flow ng panalangin na itinuturo ng ating Panginoon. And then, in Matthew chapter 6 verse 11, sinasabi din po doon, asking for physical necessities. No? Six, 11. Right? Ano sabi po ng Matthew chapter 6 verse 11? Give us this day our daily bread. Okay? So, nakikita po natin yung flow. And then, Matthew chapter 6 verse 12, forgiveness of sin. Right? Yung hihingi ka ng tawad sa iyong kasalanan. And then, 13. Okay? Protection and deliverance from evil. Sunod-sunod. In Matthew chapter 6 verse 13, praising God. Right? So, alam na po natin. So, ibig sabihin, ito po yung pattern. Ito yung para makita po natin kung paano tayo manalangin. Kasi sometimes, pag manalangin po tayo, parang parang ritual na lang. Diba? Ganon. Although wala po tayong sinusunod na panalangin, pero parang ritual na lang yung ginagawa po natin kapag tayo po ay nananalangin. Okay? So, tandaan po natin, we cannot expect mercy for ourselves. Tandaan po natin, kapag hindi po natin na sunod yung pattern, okay? Saan ay tinuturo ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Matthew chapter 18 verse 21 to 23. Okay? Pakibasa. Matthew 18 chapter 18 Verse 21 to 23. 20. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and forgive him till 7 times? Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Verse 23, therefore, it is the kingdom of heaven likened unto certain king, which will take account of his servants. Alright. Okay. So, napakahalaga po ito, no, para sa ating Panginoon because this is the only part of pattern, okay, kung saan ay inelaborate ng ating Panginoon. Right? So, nakikita po natin yung pattern na tinuro po sa atin ng Panginoon. Ito yung, kaya nga siya nagturo during that time Okay? Na ito yung panalangin kung saan ay nagbibigay kaluguran Diyos sa ating Diyos. Ibig sabihin ng pattern, hindi ito yung i-recite po natin. Okay? Kasi mga ibang tao, talaga yung kanilang panalangin. It's just only a pattern. Ibig sabihin, ganito yung tayo manalangin. Otherwise, kung hindi po natin gagawin po yun, tandaan po natin, we cannot expect mercy.
para sa ating Panginoon. Kaya that's why, napakahalaga po ito. This is very important. Okay? So, hindi lamang po ito pasyon kung saan nagturo ang ating Panginoon. Pagkatapos niyang turuan ang kanyang mga disciple, ay, yun, no? Tinuruan nila kung paano manalangin. Okay? Tinuro niya na yung persistent prayer, faith, and humility in prayer. Diba? Pagkatapos niyang turuan yung mga disciples po niya, later ay tinuro niya kung paano manalangin ng persistence, faith, and humility and prayer. Ibig sabihin, ito po ay puro mahalaga. Okay? Ito, ibig sabihin, itinuro niya yung mga kahalagahan, pinakamahalaga pagdating sa panalangin. Right? Kung wala po ito, I don't know. Kung, kaya nga may mga prayer na hindi po nasasagot. Kasi akala po natin prayer is just only a talking. No? Akala natin para kang lang nagre-recite sa harapan ng ating Panginoon. Pero wala naman sa puso mo. Yan yung mga panalangin na hindi po magbibigay kaluguan sa ating Diyos. Pero kung ang panalangin mo, kahit bagamat maikli yan, pero yung quality ng puso po natin, yun po yung nagbibigay lugod po sa ating Diyos. No? So, ito po yung design na itinuturo ng ating Panginoon para sa tao. Una sa lahat, manalangin po tayo to be seen by God. Yun yung pinakamahalaga. No? Kailangan nakita na Diyos ang nakakita, hindi ang tao. Right? To be heard by God, not men. Kailangan ang Diyos ang makakarinig po nito. Kasi alam niya, alam ng Diyos kung saan itinuro niya during the time until na nasa kanang kamay na siya ngayon ng Diyos. Ibig sabihin, alam niya yung totoong panalangin. Right? So, kung tayo po ay nagtitiwala, naniniwala na ang Diyos ay sinasagot ang ating panalangin, ayon sa Psalm 65 verse 2, basahin po natin. Psalm 65 verse 2, pakibasa sila kayo. Sister Med, Psalm 65 verse 2. We believe that God hears our prayer. Okay? Verse 2. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Okay, kung alam natin na ang Diyos ay pinapakinggan ang panalangin natin at alam natin na siya din po ang rewarder to those who diligently seek Him in Hebrew chapter 11 verse 6. Okay, pakibasa, Hebrew 11 verse 6. Okay? Psalm 65 verse 2, alam natin na ang Diyos ay pinapakinggan ang panalangin po natin. At alam din po natin na siya po yung rewarder. Those who diligently seek Him. Okay, in Hebrew chapter 11 verse 6. Pakibasa, Sister Carla. Hebrews 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Okay, so then let's be sure. Okay, ibig sabihin, siguro din po natin that we offer the kind of prayer. Right? Anong prayer po yun? Prayer that this is God. Right? Kung alam natin na ang Diyos ay papakinggan ng panalangin po natin, at alam natin na siya yung magre-reward sa mga talagang who truly seek Him. So, ibig sabihin, bakit hindi po natin i-offer yung panalangin na nagbibigay lugod sa ating Diyos? Right? Kaya ito po yung ibig sabihin, advantage ng anak ng Diyos. Right? Kung alam natin na talagang nakikinig, bakit hindi po natin ibigay yung tamang panalangin?
na nagbibigay ng kaluguran po sa kanya. Right? Hindi yung panalangin na, siyempre, to make it sure na talagang Kristiyano tayo, para may pakita na Kristiyano tayo, siyempre, panalangin natin sometimes sakto din. Right? Yung mga panalangin ganon. Diba? Hindi naman nagbibigay glory sa ating Panginoon. That's why, yung itinuro ng Panginoon during the Sermon of the Mount, napakahalaga po yun. Kaya niya tinuruan. Alam niya kasi, during the time, alam niya. Alam din natin na ang Panginoon ay nakaupo siya ngayon sa kanang kamay ng Diyos. Alam niya kung paano papakinggan ng isang panalangin. Sabihin, seryosong panalangin. Okay? Yun po yung dapat po natin gawin. Yung panalangin kung saan nagbibigay kaluguran ko sa ating Diyos. Right? Hindi basta-basta ang panalangin kasi ito yung privilege natin, ito yung enjoyment po natin. Kaya kapag ikaw ay nananalangin, nag-i-enjoy po tayo. Why? Because alam natin, nakikinig ang Diyos. Right? Di ba pag nag-plead ka sa isang tao o kaya umihingi ka kapag nakikinig, nag-i-enjoy ka sa salita ka na nagsasalita, how much more sa ating God the Father pag nakikinig. Okay? Sabihin, ito yung enjoyment natin. Okay? Yung panalangin, bagamat ito po yung susi, no? Upang pagbuksan ng Diyos ang kanyang storehouse. Upang buksan ang kanyang puso. Yun yung privilege ng Christian. Okay? Kaya, kailangan, kung gaano natin kamahal ang Biblia, dapat ganun din po natin kamahal ang manalangin. Okay? Dahil ito po yung ating hininga. Ito yung channel po natin para makontak po natin ang Diyos. Ito yung panalangin, ito yung tinatawag na kung saan, ito yung hingi ka ng saklulok para sa bawat isa sa atin. Okay? So, ganun po kahalaga ang panalangin. Okay? So, may tanong? Ay! Sorry. Sana na ako kay Joshua para isang disco na rin. Right, so tayo may panalangin. Lord, salamat po sa aming natutunan patungkol po sa pattern na binigay ko ninyo sa kung paano manalangin. Ito yung panalangin kung saan kayo po ay nalulugod. Kaya o Diyos, salamat sapagkat muli ay nagkaroon kami ng bagay o natutunan bagay patungkol sa panalangin. Salamat po sapagkat patuloy o Diyos na ni-explore po namin kung ano po ang klaseng panalangin o ano ibig sabihin po ng panalangin. Salamat po sa gabi po nito. Pamandalangin sa pangalan ng Diyos.